Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Wika ni Pedro kay Jesus, kayo'y Kristo, anak ng Diyos, at si Jesus ay sumagot. Ika'y Pedro, batong subok, sa liga ng bayan ng Diyos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipinahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tila parang kakaiba ang ating pagdiriwang para sa araw na ito. Dahil kapag tayo ay dumadalo ng misa at may pagdiriwang, ang ating ipinagdiriwang ay ang kapistahan ng tao, ng santo, ng simbahan. Pwedeng ipagdiwang ang kanilang kapanganakan o mas madalas ipagdiwang ang kanilang kamatayan. Pero sa araw na ito, tila parang kakaiba. Dahil ang pinagdiriwang natin ay luklukan ni Apostol San Pedro. Sa Ingles, we are celebrating the chair of Saint Peter. At ano ba ang meron sa upuan? Ano ba ang meron sa luklukan? Tandaan natin mga kapatid, na ang ipinagdiriwang natin ay hindi ang literal na upuan. Hindi ang literal na luklukan. Ngunit ang ipinagdiriwang natin ay ang sinisimbolo ng luklukang ito. At ano po ba ang sinisimbolo ng luklukan? Ano ba ang sinisimbolo ng isang upuan? Di ba ang sinisimbolo nito ay kapangyarihan? Ang sinisimbolo nito ay pagiging pinuno, authority, and leadership. Kaya nga kung mapapansin po natin sa mga kumpanya, ano ang tawag natin doon sa mga taong nakaupo sa taas? Chair of the board.
Dahil yun ho, yung sinisimbolo nung upuan o nung luklukan ay nangangahulugan sa kanilang kapangyarihan at pagiging isang pinuno. Mga kapatid, kung titingnan po natin ang ating mga pagbasa, lalong-lalo na po ang ating ebanghelyong napakinggan, ano ho ba ang katanungan ng Panginoon? Ang tanong ni Jesus, sino raw ako? Sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. Yan ang kanyang katanungan sa kanyang mga apostoles. At anong sagot ng kanyang mga apostoles? Sabi ng ilan, ikaw daw po ay si Elias. Ang sabi ng ilan, ikaw ay si Jeremias. Ang sabi ng ilan, ay ikaw ay propeta. Pero inulit ni Jesus ang kanyang tanong. At anong tanong niya? Sino ako para sa inyo? At sino ang sumagot? Si Pedro. At ang sagot ni Pedro, no? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At nalaman ni Pedro ang kasagutang ito, hindi dahil may nagturo sa kanya, kundi nalaman ni Pedro ang kasagutan kung sino ang nagtatanong dahil malalim ang kanyang ugnayan kay Jesus. Malalim ang kanyang relasyon kay Jesus. Kilala niya si Jesus. At kung kilala niya si Jesus, nangangahulugan din na kilala siya ng mabuti ni Jesus. Kaya sa dulo ng Ebanghelyo, anong ginawa? Pinagkalooban si Pedro ng susi. At sa batong ito, ikaw ay itatatag ko. Ang simbahan ang itatatag ko. Kepas, bato, si Pedro. No? Pero tandaan din natin mga kapatid, na yung susing ipinagkaloob kay Pedro ay hindi rin literal na susi. Bagkus ito rin ay nagpapakita na siya ay pinagkakatiwalaan ni Jesus na mamuno. No? Siya ang pinagkakatiwalaan ni Jesus na magkaroon ng kapangyarihan sa kanyang simbahang itatatag. Sa simbahang itinatag ni Jesus. Pero mga kapatid, ano ang panawagan dito para sa atin? Na si Pedro ay pinili ni Jesus. Ibig sabihin mga kapatid, ang isang tunay na pinuno, hindi yan tinatadhana. Ang isang tunay na pinuno, hindi yan dahil siya ay magaling. Bagkus ang isang tunay na pinuno, pinili ni Jesus. A true leader is always chosen by God. At siguro yan ho yung hamon sa atin. No? Magandang tingnan na sa bawat yugto, sa bawat komunidad, sa pamilya man yan, sa gobyerno man yan, sa komunidad man natin yan, ang isang pinuno ay hindi nagpapatungkol dahil ikaw ay magaling. Bagkus ang isang pinuno ay dahil ikaw ay pinili ng Diyos. At anong hamon para sa atin dito mga kapatid? Na tayong pumipili ng pinuno, dapat yan ang ating pagdasalan. Pagdasalan natin na piliin kung sino ang pinipili ng Diyos. Pagdasalan natin kung sino ang pinipili ng Diyos. Marami po kasi sa mga pinuno, ang tingin nila sa kanilang sarili, napakataas. Ang tingin nila sa kanilang sarili, sila ay karapat-dapat. Pero kung tutuusin, sa isang pinuno, walang karapat-dapat dahil lahat ay nagmumula sa Diyos. Kaya siguro mga kapatid, yan ang ipagdasal natin sa araw na ito. Na sa mga oras na tayo ay namimili ng pinuno, huwag nating piliin ang pinipili ng karamihan, kundi piliin natin kung sino ang pinipili ng Diyos. Kaya nga mapapansin din natin sa ating unang pagbasa sa mismong sulat ni San Pedro.
Ano ang kanyang panawagan? Na ang isang pinuno ay dapat mamuno sa pagiging mabuting halimbawa. Yaan ang panawagan sa isang tunay at mabuting pinuno. Mabuting pinuno ka dahil ikaw ay mabuting halimbawa. At ano ang pagkakaroon ng mabuting halimbawa? Kung ang lahat ng mga desisyon, lahat ng bagay na iyong ginagawa ay naayon sa iyong pagkakilala kay Jesus. Dahil ang tunay na pinuno, kilala si Jesus. At kung kilala niya si Jesus, sa bawat yugto, sa bawat desisyon, sa bawat bagay na kanyang ginagawa, ito ay nakaugat kay Jesus. At kung ito ay nakaugat kay Jesus, lahat ng bagay nagagawa ng mabuti at tama. Mga kapatid, ang pagiging isang pinuno ay hindi lamang napapaloob sa simbahan, no, sa gobyerno, kundi kahit papano sa ating mga sarili-sariling pamilya. Ang mga magulang, pinuno yan. Ang bawat isang magulang namumuno sa kanilang pamilya. At magandang tingnan, ikaw ay pinili ng Diyos dahil kilala mo si Jesus. At kung kilala mo si Jesus, sa iyong pagiging pinuno, ikaw ay nagiging mabuting halimbawa dahil ang bawat desisyon, bawat gampanin, nakaugat kay Jesus. Ang tunay at magaling na pinuno ay hindi yung mga taong marami lamang nagagawa, kundi ang tunay at magaling na pinuno nakaugat lagi sa Diyos, nakaugat lagi kay Jesus. Kaya sa misang ito, ipanalangin natin ang lahat ng mga pinuno. Ipanalangin natin ang pinuno ng ating bansa. Ipanalangin natin ang pinuno ng simbahan, si Papa Francisco. Ipanalangin natin ang bawat pinuno sa ating mga komunidad na sa kanilang buhay manatili silang nakaugat sa mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.